Matapos ang isang pagnanakaw sa tindahan ng alahas, tumakas si Jack sa imburnal, dala ang isang ruby at tinanggal ang kanyang maskara. At nang buksan nito ang manhole upang bumalik sa ibabaw, nakita nito ang isang aso at nagsimula itong tumahol. Isa lamang itong paraan upang makipaglaro ito sa tao, ngunit sinubukan itong patahimikin ni Jack upang hindi nito makuha ang atensyon ng mga pulis. Nang biglang narinig ng isang pulis ang tahol at nagpa siya na bumaba upang mag-imbestiga, at sa mga sandaling yun tumakbo ng maligaya ang aso patungo sa kanya, ngunit sinipa ni Brandt ang aso papalayo at maingat na naglakad upang tingnan kung ano ang nagtatago sa basurahan. At nang maramdaman nito na papalapit ang pulis, tumayo si Jack at inatake siya, at nang napagtanto nito na armado ito, sinubukan ni Jack na tumakas at umakyat sa kasunod na gusali. At nang makita nito ang bintana, pumasok ito sa apartment, at sa panahon ng paghaharap na uwi ang dalawa sa pag-injure nila sa mag-asawang matanda na nakatira sa lugar. At nang makita nito ang gunting, nagpa siya si Brandt na ihagis ito sa magnanakaw, ngunit lumaban si Jack at naghagis ng isang razor sa ulo ng lalaki. At sa mga sandaling yun tumingin ang pulis sa salamin at nagalit nang napagtanto nito na ang parte ng kanyang ulo ay naahid. Mabilis nitong hinawakan si Jack sa damit nito at binitin ito sa bintana habang nahulog ang ruby na nasa bulsa niya, at pareho silang bumaba upang subukan na kunin ito. At matapos na ihulog si Brandt sa imburnal, nakita ng magnanakaw na nilunok ng aso ang mamahaling bato at nagpa siya na kunin ito. At nang makita nito na tumatakas ang kriminal, inalala ng pulis ang plaka ng sasakyan at tumawag sa base upang matrack ito. At sa sumunod na umaga, si Diva, ang isang sikat na pusa, ay dumating sa Montreal kasama ang kanyang tagapag-alaga at inakit ang atensyon ng ilang fans. Samantala, naglagay ng diaper si Jack sa aso upang masiguradong makukuha ulit nito ang ruby pagkalipas ng ilang oras. Pagkatapos ay naglakad ang dalawa sa airport nang makita nito si Brandt at nagkunwaring bulag upang makapasok sa priority queue. At doon naamoy ng aso si Diva at tumakbo patungo sa kanya, at matapos na magulat nagsimulang umatake ang pusa sa kanya, ngunit kinuha ni Jack ang aso papalayo at nagawang makasakay sa eroplano. At tulad ni Chichi, si Diva ay pilit na inilagay sa isang hawla sa compartment ng kargamento sa kabila ng pagpupumilit ni Monica na sumama ito sa kanya sa loob. At dahil nalungkot, nagtungo si Monica sa eroplano nang hindi kasama ang kanyang matalik na kaibigan dahil ang mga hayop ay hindi pinapayagan sa eroplano. At nagkataon ng babae ay katabi si Jack na tulad niya ay papunta rin sa New York. At pagdating sa lugar, si Monica ay pipirma sa bagong kontrata sa ngalan ni Diva kasama ang PetStar, ang pinakamalaking ahensya para sa mga animal influencer. At ang hindi alam ng babae na ang kanyang pusa ay tumanggi na maglakbay sa cargo compartment at itinulak ang kanyang hawla sa sahig. At sa mga sandaling yon nahulog din ang hawla ni Chichi sa lupa at wala sa mga empleyado ang nakakita sa kanila. At nang umalis ang eroplano, ang dalawang hayop ay tumilapon, at nang makita nito ang kanyang pusa, nawala ng pag-asa si Monica. Mabilis na tumayo ang babae at sinundan ni Jack, kaya pareho silang bumaba sa eroplano sa emergency exit at nauwi sa pagka-aresto sa kanila. Samantala, ang dalawang hayop ay nanatili sa airport at nawala ng pag-asa si Diva nang makita nitong lumipad ang eroplano nang hindi siya kasama. At umaasang makita muli si Monica, humiling ng tulong ang pusa kay Chichi upang makapunta sa New York, at sinabi ng aso na tutulungan niya ito. At nang dumating si Brandt sa istasyon at gusto tignan ang selda, na pagtanto nito na si Jack at Monica ay nagawang makatakas at nagpa siya na sundan ito. Samantala, sinusubaybayan ni Monica ang lokasyon ni Diva gamit ang isang tracking device na konektado sa kanyang telepono, at natuklasan na umalis ito sa kanyang hawla. At ang hindi alam ng babae na ang kanyang pusa at si Chichi ay hinahabol ng isang agila, ngunit nagawa nilang makatakas sa pamamagitan ng pagpasok nila sa mga pipe. Pagkatapos ay nahulog ang dalawa sa tubo hanggang sa narating nila ang kabilang panig at parehong nakuryente, ngunit nagawa pa rin na makaligtas. At hindi tulad ng ibang pusa, si Diva ay hindi natutong gamitin ang kanyang mga pandaman at natural na instincts, kaya halos hindi nito kaya ng mag-isa. At dahil dito, nagmadali si Monica na maibalik ang kanyang pusa at nagmaneho ng isang van upang hanapin ito. At matapos ng ilang oras ng paglalakad, ang dalawang hayop ay narating ang kanilang destinasyon, at nagalit si Diva nang malaman niyang ang New York ay isang tindahan lamang. At dahil dito, nagpa siya ang pusa na sundan ng kanyang sariling plano at nagpunta upang makipag-usap sa ilang batang babae na naglalaro sa loob ng isang paaralan, dahil alam nitong lahat ng bata ay magugustuhan siya. At habang sinusundan ng kanyang pusa sa pamamagitan ng GPS, si Monica ay pinatigil ng pulis, at dahil wala itong lisensya, nagpa siya itong tumakas.
At matapos na tulungan si Jack na alisin si Brandt nagmaneho ito at ang pulis ay tumingin sa kanyang mga social networks upang malaman kung sino ang babaeng yun. At nang makita ang babae na nakasuot ng medyas na may pusa nagpa siya si Diva na lapitan ito sa pag-aasang matutulungan siya ng bata na mahanap si Monica. Gayunpaman napagtanto ng pusa na hindi gagana ang kanyang plano nang sinubukan ng isang bata na hulihin siya. At nang makita na nasa problema ang kanyang kaibigan nagmadali si Chi-Chi na tulungan siya at hindi nagtagal si Jack at Monica ay dumating. At nang napagtanto nito na kanyang pusa ay nasa loob ng paaralan sinubukan ng babae na kunin ang atensyon ng mga madre ngunit hindi ito pinansin. Kaya nagpa siya itong wasakin ng electric system upang makapasok sa gate ngunit natuklasan na bukas ito. At nang harapin ang mga nanghimasok nagbanta ang mga madre na tatawag ng pulis ngunit ginamit ni Jack ang karisma nito upang gambalahin sila. At matapos na humingi ng basbas sa babae sinabi ni Jack na muli na itong nakakakita at tila nalito si Monica. Gayunpaman dahil sa pagpapanggap nito nagawa nilang malinlang ang mga madre at maaaring magpatuloy si Monica sa paghahanap nito. At habang nasa itaas na uwi ito sa paghuli kay Diva ng isang bata na planong kunin siya ngunit nagawa nitong makatakas at tumalon sa gusali. At dahil dito nasira ng babae ang kanyang collar at umalis si Diva upang hindi siya makuha ng bata. At nang sundan nito ang signal mula sa GPS nakita ni Monica ang bata na nagtangkang kumuha sa kanyang pusa at nagtanong kung nakita nito si Diva na naglalakad sa paligid. Gayunpaman bilang kapalit ng impormasyon hiniling ng babae ang isang singsing na pag-aari ng ina ni Monica bilang kabayaran at sinabi nito na si Diva at ang aso na kasama nito ay kinuha ng magbabasura. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa sasakyan at nang umalis ito aksidenteng tinangay ni Monica ang isang palikuran na ginagamit ng isang madre. At sa gitna ng kalsada habang lumiliko nagawa ni Monica na tanggalin ito sa sasakyan at ang madre ay naiwanan sa gitna ng kalsada. At matapos na umalis ang dalawa binuksan ng bata ang basurahan kung nasaan si Chi-Chi at Diva at iniligay ang pusa sa kanyang bag. Habang sinusubukan ni Chi-Chi na lumabas sa basurahan sumakay ang dalaga sa bus kasama ang pusa. At sa sandaling nagawa nitong palayain ang kanyang sarili tumakbo ang aso patungo sa sasakyan at nagawang makasunod. At doon nadaanan nila ang isang sasakyan ng pulis at nakita ni Brandt ang hayop kaya hindi ito nagdalawang isip bago ito tuluyang sinundan upang makuha ang Ruby. At sa panahon ng paglalakbay nilagyan ng bata ng make-up si Diva habang ang kanyang mga kaklase ay nagsimulang kunan siya at gumawa ng isang live stream sa social media at nang makita na natrap si Diva kasama ang mga malditang bata bumalik si Monica. At sa mga oras na mawawala ni Diva ang kanyang buhok nang lumitaw si Brandt at nagkaroon ng pusa ng pagkakataon na makatakas sa bintana. Mabilis na sinabi ni Chi-Chi na kailangan nilang lumayo dahil napansin nito na nakatingin ang pulis sa kanya at napagtanto na siya ay nasa problema. At sa mga sandaling yun tinanggal ni Brandt ang takip sa gulong nito at itinapon nito sa mga hayop gayunpaman isang truck ang dumaan at matapos na tamaan nito bumalik ang bagay at muli natanggalan nito ng buhok. Mabilis na binalik ni Brandt ang kanyang sombrero at binuksan ang trunk ng sasakyan at nang makita ang pulis na may takip sa bibig na pagtanto nito na nakalimutan niya ang lalaki sa loob. At ang katotohanan ay si Brandt ay hindi isang pulis ngunit isang magnanakaw din at si Jack na kilalang magnanakaw din bilang The Cat ay dumating ilang sandali pagkatapos niya at natuklasan na tinapos nito ang trabaho para sa kanya. At sa mga sandaling yun pinatunog nito ang alarma sa jewelry store at inatake si Brandt upang nakawin ang Ruby at matapos na kunin ng bato ginapos nito si Brandt at mabilis na tumakas. At minuto ang lumipas isang pulis ang dumating at ginamit ni Brandt ang baril upang pilitin ito na ibigay sa kanya ang uniforme nito. At sa paraan na ito nagawa niyang magpanggap na pulis at tinago nito ang totoong tenyente sa loob ng trunk. At matapos na kumuha ng isang baril sinundan ni Brandt ang mga hayop at nagawang makita sila gayunpaman sa mga oras na babaril ito dumaan ang isang sasakyan at nawala ng magnanakaw ang paningin nito sa dalawa dahil sumakay ang mga ito sa likod ng sasakyan. At dahil nagmamaneho ito ng mabilis upang habulin ang school bus na akit ni Monica ang atensyon ng isang traffic warden at nauwi ito sa paghabol sa kanila. At habang papalapit ito sa van inutusan ng lalaki si Monica na huminto ngunit sa halip na gawin ito mas binilisan pa ng babae. Samantala ginamit ni Brandt ang isang road sign upang magpadula sa snow at nagawang maabot ang sasakyan. At matapos na makasakay nakita nito ang mga hayop na tumalon upang makatakas at sinundan sila. Gayunpaman sa panahon ng pagtalon nito tumama si Brandt sa isang puno at itinapon sa gitna ng kagubatan. At habang tumatakas papalayo sa warden nabitawan ni Monica ang kanyang telepono palabas sa bintana dahilan upang masira ito.
At desperado nagsimula itong umiyak at bumalik sa sasakyan dahil alam nitong hahanapin niya ngayon ang pusa nang wala ang tulong ng GPS. At sa mga sandaling yun si Diva at Chi-Chi ay nasa gitna ng kagubatan at naglalakad sa snow at nakita ang mga ibon sa kalangitan. Naniniwala ang pusa na kung susundan nito ang mga ibon sila ay makakarating sa New York, ngunit hindi nila alam na sila ay sinusundan. Samantala nakahanap ang dalawa ng hotel at nagpa siya na kumuha ng silid upang magamit nito ang banyo at sinubukan na patuyuin ang kanyang telepono. At sa kanilang paglalakbay sa pagsunod sa mga ibon nakatagpo ng dalawa ang isang nagyayelong lawa at nagpa siya si Diva na maglakad dito. Gayunpaman nang tumapak ito sa yelo napansin ni Chi-Chi na nagsimula ang mga bitak dahil masyado itong mabigat upang maglakad sa lawa. Ngunit sa kabila nito nagpatuloy pa rin si Diva na maglakad dahil nais nito na mahanap din niya si Monica. Samantala humiga si Chi-Chi sa sahig ng mag-isa at nagsimulang umiyak nang napagtanto nito na siya ay iniwanan. Habang ang aso ay malapit ng barilin nang mabitak ang piraso ng yelo at nahulog si Diva sa tubig. At dahil gustong iligtas ang kanyang kaibigan mabilis na tumakbo si Chi-Chi patungo sa kanya at mabilis na tumakbo upang maiwasan na lumubog sa lawa. At nang makita na nalulunod ang pusa pumasok ito sa tubig upang abutin siya at matapos na makuha ang pusa nagawa ni Chi-Chi na bumalik sa ibabaw at pareho silang nakaligtas sa aksidente. At dahil labis na napagod si Diva kailangan siyang dalhin pabalik ng aso sa tuyong lupa at lumangoy sa nagyayelong lawa bitbit ang kaibigan nito sa kanyang likuran. At matapos na iligtas ang buhay ng pusa tumalikod si Chi-Chi at umalis dahil labis itong nalulungkot na iniwan siya nito sa umpisa. At dahil nagsisisi sa kanyang pag-uugali humiling ng paumanhin si Diva at sinabing gagawin nito ang lahat upang patawarin siya ng aso. Gayunpaman ang paumanhin ng pusa ay sapat na para kay Chi-Chi at nagpa siya na patawarin siya. At doon naamoy ng aso si Brant at napagtanto na sila ay sinusundan ngunit ang problema ay huli na ang lahat dahil tinamaan nito si Diva at nawalan ng malay. At matapos na lumabas sa banyo napansin ni Monica na ang kanyang telepono ay muling gumana at naghanda ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. At sa pagtingin nito sa bintana nakita nito ang sasakyan ng pulis na papalapit at iniwan ang kanyang sapatos sa ilalim ng kortina upang gambalahin ang mga ito habang lumabas sila sa kabilang pinto. At dahil si Diva ay may sugat sa kanyang paa kailangan siyang buhatin ni Chi-Chi at nang napagtanto nito na natakasan niya si Brant naghanap ito ng isang ligtas na lugar upang iwan ang kanyang kaibigan habang maghahanap ito ng pagkain. At sa mga puntong ito nakita ng aso ang isang bata at napagtanto ng binata na naliligaw ito. At sa pagtatangkang tulungan ng hayop na makita ang tagapag-alaga nito ginamit ng binata ang isang tali sa leg nito at nagsimulang tumahol si Chi-Chi at kinuha ang atensyon ni Brant. At matapos na gumugol ng ilang oras sa kalsada nagpa siya si Monica na magpahinga at sinabi ni Jack na mayroon itong ibibigay sa kanya. Nang biglang inilabas ng lalaki ang singsing sa kanyang bulsa na ibinigay ni Monica sa bata na sinusubukan nakawin si Diva at si Monica ay labis na nagpapasalamat. Nagtataka ito kung bakit ito nakuha ng bulag na lalaki nang hindi ito napapansin ng batang babae at naghinala ito na si Jack ay hindi nagsasabi ng totoo. At doon nakatanggap si Monica ng isang tawag mula sa batang lalaki at inihayag ng binata na hindi nito natagpuan ang kanyang pusa ngunit ang aso lamang ni Jack. At kahit pa masaya ito na makita si Chi-Chi nagsimulang umiyak ang babae dahil nawawala na ito ng pag-asa na makita si Diva. Gayunpaman sinubukan ni Jack na pasayahin siya at sinabing hindi dapat malayo ang pusa kung saan nakita ang kanyang aso. At dahil dito nagsimulang magmaneho ang babae patungo sa lokasyon ng binata na mayroong konting pag-asa na maaari nitong makita si Diva sa lugar. Samantala ang pusa ay naglalakad sa kagubatan at tinawag ang kanyang kaibigan sa dahilan na natatakot itong mag-isa. Ang sugat sa kanyang paa ay nagdulot ng matinding sakit at hindi makagalaw si Diva ng mabilis kaya sinubukan itong gamitin ang kanyang ilong upang sundan ang bakas ng aso. At habang dinidilaan ng poste na uwi ito sa pag-stalk ng dila niya at malapit ng lamunin ng isang agila nang mahuli ni Brant ang ibon at tuluyang inatake. At minuto ang lumipas nakatanggap si Monica ng mensahe mula sa lalaki na nasa kanya ang pusa at upang maibalik ito kailangan itong makipagkita sa kanya sa pinagkasunduang lokasyon kaya nagpa siya ito na baguhin ang kanyang ruta. Ang kanyang plano ngayon ay binubuo ng pagligtas sa kanyang pusa at pagkatapos ay dalhin si Jack sa kanyang aso. At nang napagtanto nito na ang kanyang cover ay malalaman sinabi ng magnanakaw na may kailangan itong ipagtapat kay Monica ngunit pinigilan ito ng babae at hiniling na bumaba ito sa sasakyan. At matapos na pahintuin ang sasakyan bumaba si Monica upang tulugan si Jack na bumaba ngunit umalis na ito.
Mabilis na lumipat si Jack sa driver's seat at nagmaneho patungo kung nasaan si Chi-Chi. At matapos na kunin ng aso tinawagan nito si Brandt upang ipaalam sa kanya na nasa kanya ang bato at inutusan nito na lubayan si Monica at Diva. At sa mga puntong ito gumawa sila ng isang meeting point at tinawagan ni Jack si Monica na nakisakay lamang. At dahil nagalit nagbanta ang babae sa kanya at binaba nito ang telepono bago pa magkaroon si Jack ng pagkakataon na magpaliwanag. At sa sumunod na araw pareho silang nakarating sa New York at kasabay nito dumating si Brandt sa hotel kung saan makikipagkita ito kay Jack at sa oras na bumaba ito sa sasakyan nagising si Diva. Ang pusa ay nakulong sa loob ng sasakyan ng pulis nang makita nito si Monica na naglalakad sa kalsada at mabilis sinubukan ng pusa na buksan ang pinto at sa mga sandaling yun ang pulis na nakulong sa loob ng trunk ay nagawa din na palayain ang kanyang sarili at ginamit ang radyo upang tumawag ng backup. At matapos na makuha ang ruby lumabas si Jack sa van at hiniling kay Chi-Chi na manatili sa loob ng sasakyan at hintayin siya. Gayunpaman nang maamoy nito si Diva nagpa siya ang aso na lumabas upang hanapin siya at naglakad ng mag-isa sa kalsada ng New York habang hinahanap ni Jack si Brandt. At matapos na pumasok sa hotel tinanong nito kung nasaan ang pusa at sinabi ng lalaki na si Diva ay nasa sasakyan. At sa oras na hawak na nito ang bato nangako si Brandt papakawalan niya ito kaya nagpa siya si Jack na tumingin sa bintana upang malaman kung nagsasabi ng totoo ang lalaki. Pagkatapos ay inatake ito at sinubukan ni Brandt na sakalin ito. At matapos na mapatumba tumakas si Jack sa bintana at hinanap nito si Diva. At sa pagtatangkang hanapin si Monica sa karamihan ginamit ng pusa ang kanyang kuko upang umakyat sa isang puno at natutong gamitin ang kanyang pandama habang hinahanap ito. At nang makita si Monica na naglalakad sa park sinubukan ni Diva na bumaba ngunit nauwi ito sa pagkakahulog niya at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nagawa nitong bumagsak sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay tumakbo ito upang salubungin ang babae at muntik ng masagasaan ngunit nagawa itong iligtas ni Jack na kinuha ang pusa at ibinigay ito kay Monica. At matapos na ibalik ang pusa inatake ni Brandt si Jack at pareho silang napunta sa carousel nang biglang nagsimulang tumakbo ang palaruan ng napakabilis at naitapon ang mga bata palabas. At nang makita na nasa problema ang mga tao lumitaw si Chi-Chi at hiniling ang tulong ni Diva na ihinto ang palaruan. At dahil hindi nito makita ang tamang pindutan upang patayin ang carousel ginamit ni Monica ang martilyo upang sirain ang power generator at ang mga ilaw ay namatay sa loob ng ilang segundo. At sa mga puntong ito huminto ang palaruan at nagawa ni Jack na makalabas ng hindi nasasaktan at hindi tulad ni Brandt na inaresto. At sa paghahanap sa kanyang kaibigan nakita ito ni Diva na nasa ilalim ng isang kabayo at nawala ng pag-asa nang napagtanto nito na si Chi-Chi ay hindi humihinga. Mabilis na lumapit si Jack at Monica upang tulungan ang aso at nagising ang hayop. At mula sa araw na yun nagpa siya si Jack na ampunin si Chi-Chi at binigay ang ruby kay Monica bilang regalo. Ang apat ay nagtatago sa loob ng luggage compartment ng isang eroplano nang nagawang makuha ni Diva ang bato at aksidenteng nalunok ito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.